Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Heto na, sa wakas hindi na nakapagpigil itong si Martires laban dito kay Boying Rimulya. Ito ay matapos ibinahagi ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kanyang tugon sa akusasyon ng kasalukuyang ombudsman na si Boying Rimulya na ginawa niyang sikreto ang desisyon sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Matatanda ang naudlot ang plano ni Rimulya na magpadala ng liham sa Senado para ipasuspinde itong si Villanueva dahil binigyan pala ng pagkakataon ni Martires ang senador na makapag-motion for reconsideration. Ayon kay Martires, hindi sikreto ang kanyang ginawa at hindi niya umano kailangang magpa-press conference upang malaman ng tao ang bawat desisyon ng ombudsman. Sabi ni Martires, hindi tungkulin ng ombudsman na araw-araw ay magsagawa ng press conference para sabihin ito ang ginawa ko na ipahayag sa mga tao na nilagdaan ko ang kautusan sa pagpapatalsik kay Senator Juan de la Cruz. Yan ang sabi ni Martires. Marahil ang aking kahalili ngayon ay ginagawa ito. Pero ako ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Iginiit din ni Martires na maaaring makita ng publiko ang mga desisyon ng ombudsman. Yan po mga kababayan ang banat nitong si Martires laban dito kay Boying Rimulya. Ito kasing si Boying Rimulya talagang ugali po nito na magpa-press-con, lalong-lalo na kapag may ginagawa siyang mga di umano ay mga accomplishment kuno sa kanyang trabaho. Ngayon, tila binanatan siya nitong si Ombudsman Martires. Okay, eto pa. Trending ngayon sa social media ang umano'y binoykot ng Senado itong si Ombudsman Rimulya. Ano nga ba ang dahilan kung bakit walang sumipot na mga senador sa ginawang budget hearing kahapon sa Senado? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tila nakarma ho ha, ewan ko, nakarma ho ba itong si Rimulya sa pagiging epal niya? Nadali siya nadali, mukhang binoykot siya ng Senado at naku po, at nilumpo. Naka, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta, ha? Pero una nating tingnan yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon, binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang, meron lang kami lakad. Hindi, sige, may lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, baka talaga Marcoleta, palakpakan si Marcoleta. Pero ang swerte mo Rimulya, wala si Marcoleta doon. Kung hindi, nabendalo ka. Di ba? Sigurado yun, nabendalo ka. Kasi gusto niya yung bendalo ka Di ba? Ewan ko ba kung anong meron dyan sa bendalo ka na yan Pero sigurado kung nandyan si Marcoleta, nako po, lalo ang nangyari. Ha? Yung yabang mo, siguradong mawawala yan. Kasi itong si Rimulya, kung makasagot, akala mo nasa kanto Yung yabang baga, para bagang presidente, dinaig mo pa yung yabang ng presidente. Sa bagay, wala nga naman yung presidente natin, mahinang nila lang. So, talagang dadaigin mo yung yabang niyan. Hindi kasi alam mo, diyan mo makikita pagkang leader, matikas, yung mga nasa baba niyan, humble. Medyo, alam mo yon, pag matikas yung nasa pinuno. Nakakita ka ng mga gangster movie na yung leader nila ay matikas, tapos yung mga tao nila mas mayabang pa dun sa pinuno. Hindi, di ba? Kasi nga, matikas. Pero, ngunit dapat subalit. Pag ang isang pinuno ay walang kwenta, mahinang nila lang, asahan mo lahat ng mga nasa paligid niya napakayabang. Kasi nga, doon bumabawi ng lakas
ang gobyerno, ika nga. Doon bumabawi ang lakas ng organisasyon. Yung leader, mahinang nilalang, so doon na lang sa mga tauhan niya, mga mayayabang. O parang gano'n na nangyayari dito kay Remulla O, di ba? Saksakan ng yabang. Si Romualdez, saksakan din ng yabang. Ay, sus, Ginoo. Alam mo talaga napakahina ng nilalang nito ni Marcos. So ito, pakinggan mo natin itong usapan nitong mga idol natin dito sa Net25. O, pasok ha, pasok. O, ito. Binoykot si Ombudsman ng mga senador. Yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami Nandun. naman, kaya lang, Tinan mo, yan, Mag-isa lang, Oo nga. di ba nyo nakita nung yung DOE? Kaming Opo. dalawa lang. May dumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung pagkatapos yung DOJ. Opo. Ganun din. Opo. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairman Sherwin Kanina naman pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano bang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang kasi kinakailangan tanungin mo sila bakit ganito yung budget ninyo, bakit ito, ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Well, Di mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Naka po, yari kayo. ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan, Ang ini-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayaw, sana. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva, Sen. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Ayun na nga. na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang Totoo. ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi naman diligence lang- man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema, Sen, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Ako ang Iba sinisisi. naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng Opo. kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Ano? Opo. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sa Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan
na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, opo. Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano kung secret nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Tsaka makikita mo. CCMS. Ayan, Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang nga. case category management system. Yeah. Nako, yan ang nga sinasabi natin Meron naman doon, kulang lang sa research. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Oho. So, ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record. Nasa system. Mali naman kayo dyan, Senator Marcoleta. Para sa administrasyon na ito, lalong-lalo na sa administrasyon ni Remulla, kailangan epal ka everyday of your life. Kailangan araw-araw mag-appear ka sa media. Yan ang basihan kung meron kang ginagawa o hindi. Mali kayo dyan, Senator Marcoleta. I beg to disagree. Sa administrasyon na ito, pag hindi ka epal, wala kang premyo. Wala kang acknowledgement. Kailangan talaga magbida-bida ka. Katulad ni Claire Castro o katulad nito ni Remulla. Kailangan may ganun. Pag wala kang bilang. Ganun yun CMS Oho. Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko, sabi niya gano'n, ba't na ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun Naka! sinundan mo ng bago ngayon. Daldal din ng daldal. Patay tayo dyan. Dapat ipagbawal sa batas yan yung daldal ng daldal, no? Paano kaya gagawin yun, ano? Payag ito ni former Ombudsman Samuel Martires. Title, Martires, I am not PRRD's papi. Hindi ako tuta ni dating Pangulong Duterte. Former Ombudsman Samuel Martires has denied allegations that he is a puppet of former President Rodrigo Duterte while clarifying that the former president has never intervened or ordered him ever since he was appointed to the Supreme Court until becoming the Ombudsman. According to Martires, former President Duterte's only clear instruction was to do his duty and it never asked for favor or protection for anyone. Ito ang sabi niya. I am always connected to Duterte. I will clarify again that when Digong appointed me, Digong just told me, do your job. Not even a word to Digong I heard. Sam, can you give it? Sam, can we? No. Wow. Yan ang maganda. So, dito natin, okay, ako, naniniwala ako dito kay Ombudsman Samuel Martires. He is a man of character and integrity. He rose from the ranks. Nabasa ko yung kanyang parang short biography. Ni-research ni Kipichu. Parehas daw silang waray. Galing siya sa pobreng pamilya. Siya lang atang abogado sa pamilya niya. So, talagang nagsumikap hanggang naabot niya yung naabot niya na walang mga connection,
Oh. So, hindi siya inappoint ni PRRD dahil malapit siya kay PRRD. He was appointed because of merit, kung ano siya talaga.